Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. May matindi ho tayong pasabog ngayong araw na ito. Talagang nakakagulat at nakakagimbal ho ang nabasa at napanood po natin. Kasi alam nyo mga kababayan, ilang araw ko na po sinasabi patungkol po dyan sa survey na yan. Diba sabi ko nga sa inyo, minamanipula yung survey na yan para po magkaroon ng mind conditioning, ika nga, yung mga kababayan natin at maniwala sila na talagang gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngunit datapot subalit, nakita naman po natin sa nangyari sa prayer rally ng INC, ang tinig at lakas ng boses ng mga Pilipino na sinasabing ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach at dapat pagtuunan ng pansin ang mga mas mahalaga pang mga issue sa lipunan, lalo na ang kahirapan and peace and security. Pero alam mo, yung mga congressman nung hiningan sila ng panig patungkol po sa INC rally, keso sinabi nila minority lang yan, di naman yan na majority, at ang majority ay yung tinig na gustong i-impeach si VP Sara Duterte. At anong pinagbabasihan nila? Yung survey. Yung survey na hindi natin alam kung sino nagkomisyon, yung survey na hindi natin alam kung sinong talagang nag-utos at sinong nagbayad, hindi natin alam yan. Pero gayon pa man, binuking ho ni Roberto Tiglao o si Bobby Tiglao. Binuking niya po itong survey na ito at ipinaliwanag po nitong dalawang idol ko sa Net25. Idol ko itong dalawang to Kasi pag nagpaliwanag ito, napakaganda rin nga naman Panoorin natin ito Napakalupit ho ng kanilang paliwanag. Kasi doon kay Bobby Tiglao, binabasa ko ho, medyo dumugo ho yung ilong ko. Alam naman po natin na English spokening si Bobby Tiglao pag nagsulat kaya nadugo yung ilong natin Pero gayon pa man, itong pinaliwanag ng dalawang host dito sa Net25. Kaya mas magandang ito ang ating itapik Ito ang ating reaksyonan, ika nga. At subukan pa nating ipaliwanag pa sa mas masang at mas maiintindihan natin. Kasi alam nyo, kahit po ako, trabaho ko po yan kasi gusto ko po talagang naiintindihan, lalong-lalo na may mathematics ito. Kaya kailangan talagang unawain natin. At pag naunawaan natin, mas mauunawaan natin na tayo pala itinatarantado talaga ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? Pakingge. Pasok, sir. Yun, na nalathala sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito, na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Ganun lang asimple ho yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay, ika nga. As in, sablay ho. Nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Nako, malisyoso. Ibig sabihin, may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious. Kaya nga fake news na fake news ito. Ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Diba? Kung sino man yung gumawa ng survey na to. Kaya lang, dahil tuta ni speaker yung mga nasa kamera, imposible yung ipatawag ito. Kapag ka nabasa mo ito, hindi totoo. Mukhang maling-mali talaga. Mali. Anong batayan niya? Sige nga, anong batayan, sir? Meron po siyang binanggit dito, ito ang tunay na balita ay niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, ay hindi nga alam ng 54
ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na? Sinabi ko na ito kagahapon di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ako nga, sabi ko nga, baka nga ang tanong ay, payag ka ba na dumaan sa due process si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Baka ganun di ba? O baka sabihin baka ang tanong okay ka ba na magkaroon ng due process si VP Sara Duterte? O siyempre, check nila yun. Sabi nila, siyempre dapat lang may due process. Ano po ba yung due process na sinasabi? Ba malamang yung impeachment. Di ba? Kaya lang hindi ho totoo na may due process na naganap di ba? Yan, tuloy. Yan. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Ayan, Nako. hindi kasi nalathala, Jen. Oho. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay? At yung 53% na majority Oho. ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Ayun. Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko, kung ano yung impeachment. Ndako po. Talagang nananarantado na ho itong nambubudol na naman itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing hindi, minority lang yung Pero ini-height, Nelson, Oo. ang anggulo Na? na 41% ng mga Pilipino Ang Ayun. ay sang-ayon o pabor. Ayan, Nakaw. sasabihin pa niya, meron pa Yan. sa release ng computation dyan Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint, nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao. Naku, mukhang naban ho ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook Hindi ko alam kung naban din ho siya sa Facebook, pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po Nung sila'y tinatanong, alam niyo ho ba, Na? dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, Na ano? pinlano daw po ang naturang survey bilang Bilang? panghuling hirit na propaganda. Nako. Hindi unang hirit yan, Huling hirit. Huling hirit ng Oo. taon. Bakit? Bakit huling hirit? Ibig sabihin may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe ho. Grabe. Ginawa, teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 Oh, tama. 12 to 18. Pero inilabas. Meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos May halaga pa. ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito. Nako. Meron akong alam pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi, nako, ayoko. Baka i-deny lang nila ito Pero according kay Bobby Tiglao, 5 million daw ang binayad sa survey na ito. Nako. Basta ako, ito, meron akong, hindi ko na lang papangalanan. Okay? Hindi ko na lang papangalanan. Okay?
Basta ganito. Noong dating tumatakbo si Mocha, meron... Nako, ayoko na magsalita. Mabubuking na naman tayo nito. Yari tan, daldal mo, Manatbay. Meron kaming nilapitan na politiko at humingi kami ng tulong. Hindi tulong financially, tulong, advice. Kasi itong politiko nito, itong family na ito ay matindi ho ito sa ano. Meron ho itong kaalaman pagdating sa mga ganyan. Okay? So, hininga namin ng advice. Hindi ito mga Duterte, hindi ho ito mga Duterte. At alam mo, nung pinapunta kami doon, naku, ayoko na sabihin. Sa bahay nila, may pinamit sila sa amin na foreigner. Foreigner na lang. Tapos, ito daw tutulong pagdating sa mga survey. Hindi dadayain yung survey, gagawa ng survey para malaman kung ano yung dapat ikampanya o magiging parang, alam mo yun, yung basta kung paano magkakampanya si Mocha, anong pangangailangan ng tao, basta isang survey company. Hindi ko na lang sasabihin kung ano, Naalala ko lang kasi biglang meron silang binanggit Tapos, ang tindi ng bayaran, mga 1 million to 2, hindi actually 2 million wala kaming pera. To sabi namin, hindi, no thanks na lang. No thanks na lang. Naalala ko lang bigla. Ang nagpakilala sa amin, nako, parang ganir parang ganyan na yung survey na binabayaran para mag-survey, di ba? Parang ganir Hindi ko lang sasabihin kung anong grupo ito, Mabubuking nyo parang ganito sinasabi nga ni nitong dalawang host na ito. Lalong madaling panahon. So, naghahabol sila na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, Nako. express. Ang tinambagitan ito yung impeachment. Impeachment. Yeah. Ay, grabe talaga, Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Yun. Tulad ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment ni Nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Yun pala ang plano, yun ang mission nila. Kaya pala ginawa ng December 12 yung survey hanggang I think 1 week to 2 weeks. Para paspasin talaga. Ay, nako. Yan daw ang plano bago daw magkaroon ng Christmas vacation. Nako. Kaya nga alam mo, malaking bagay ang ginawa ng INC dito. Malaking bagay po ang ginawa nila. Dahil nung nagpahayag sila na tutol sila sa impeachment at gagawa sila ng rally, umiikot ang tumbong nitong mga nagpaplano na ito. Mantakin mo si Speaker nagsalita siya sa pagbabalik ng Kamara, hindi man lang binanggit yung impeachment. Ganon. O kung hindi nyo pa napanood yung video ko na yan, panoorin nyo. Pinost ko po yung video na yan kung paano po bumalaktot si Speaker sa INC. O tuloy. Yun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Survey. Nako. Motive. Yes, magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin ang pagpapa-impeach kay BP Sara bago matapos ang taon. Ayun! Bakit kailangan na bago matapos ang taon dyan ay naipasak na nila yan? Bakit ba kailangan? Sige nga. Ano bang sabi niya? Anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, yan. Na naghain ng reklamo na sina Jay Kung Hun ng Zambales, Si Hunghung yan. at Paulo Ortega ng La Union. Si Ortega na naman. Lagi na lang yan na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko. Nako, sila pala ang parang nagsasabi o nag-speaker parang bagang nagiging taga-sigaw na gusto ng publiko yan Gusto nila yon na ma-impeach si BP Sara Duterte, sila pala ang naging boses. Ang tanong, meron kaya silang kinalaman sa survey na to?
Gago! Hindi, tanungin natin sila. Si Ginoong Kongresistang Ortega at saka si Honghong. Di ba si Honghong yung ewan ko ano pangalan ng Honghong, basta. Ito yung jowa ni di ba? Tama ba? Ayoko magsalita. Baka may magkamali ako kasi marami silang mga may jowa-jowa dyan. Di ko alam, baka magkamali ako. Tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Nako! Yan. Okay. Hindi anya. Ay, wait. Chotomate. Na-meet ko. Sorry naman. Talay. Alingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Nako. Ito na. ito na. Kinalize po ni Ginoong, ang sinishare po namin sa inyo, inulit ko po hindi po, Intro pa lang yun, mga kababayan. Malupit na kagad. Ito talagang datos ang ipapakita nitong dalawang host ng Net25 sa pamamagitan ng isinulat ni Bobby Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. sa amin ito nanggaling, kundi sa artikulo na Ni nilathala Bubi. ngayon ni Ginong Bubi Tiglao. Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. Maging sa online yata, meron din dito. No? Kaya kung sasagutin nyo siya, si Bobby Tiglao ang sagutin ninyo. Yan. Hindi kami. Opo. Tama, korak. Ng SWS. Ayan, yan. Ayan. 2,160 na Pilipino. Respondents. Yes, ang kanilang respondents. Sandali. Tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Okay. Yan. Malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan ang sinasabi ko. Yun ang dapat na majority pala, no? Majority. Ano Oo. yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145. Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam Nako. tungkol sa mga hakbang para alisin Nako. si Sara Duterte bilang presidente Ay, kung ng bansa. Kung wala kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Ay, grabe, Ibig sabihin na 1,000 plus daw ang walang alam. Paano mo sasabing sang-ayon yung majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan o, pinakikita po natin ang resulta. Yan yung the computation ni Bobby Tiglao. Yan, opo. Ayan. Ayan. Computation yan ito ni Ginong Ni Bobby Bobby, Tiglao. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya eh. Yan. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon. Hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Mantakin mo yan? Mantakin mo, hindi pala nila alam yung sinasagutan nila, pambira. Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Aba? Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS Ay? na mukhang sinadya pa Nako. ay ang pagbabaliwala sa 53% Na? mga kababayan. Nelson, 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. Nako. So ibig sabihin sa kabuuan pala no 100%, Nelson, 47% na nagsabing alam po namin yan. Alam, ang tungkol sa impeachment. Pero 53% na nagsabing wala kaming alam dyan. Nako. Nako. Hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati. Sandali ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mababa lang ang may gusto na i-impeach si BP Sara Duterte. Tandaan ninyo ilan yung napaka-importante nito mga kababayan kasi tinatarantado tayo 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo. 53% hindi alam. Okay. 47% lang ang alam yung tungkol sa impeachment. Tuloy. Laban kay BP Sara. So ibig sabihin sa kabuuan pala no 100%, Nelson, 47% na nagsabing alam po namin yan. Alam. Okay. Ang tungkol sa impeachment. Pero
53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Hindi namin alam Nako. yan. Oo. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan. Oo. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala. O, 1,145 doon sa 2,000 na sinasabing hindi nila alam yung impeachment. May alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. Nakita ninyo? Ipapaliwanag ko 1,045 hindi alam yung impeachment, which is 53%. 47%, which is 1,015 na katao, ang may alam. Alam. Hindi sinabing agree. Alam lang. Mula dun sa 1,015 o mula dun sa 43%, doon nakuha nila yung nagsabing 40% o 41% na gusto nila yung survey. Ay gusto nila impeachment. Nakikita ninyo? So sa madaling salita, quarter lang yun. Almost a quarter. Kasi nga, hinati na nahati na. Etong 53%, hindi naman nila alam. So doon sa 47%, doon kinuha yung sagot na 41% ang may gusto sa impeachment. Nagigets ninyo? So ibig sabihin, una pa lang nahati na. So doon sa 43% na sinasabi, doon lang kumuha ng sagot na 41% ang nagsasabing gusto nila impeachment. O, bantakin nyo. Ilan percentage lang yun doon sa entire survey? Quarter lang siguro yun. Kasi kalahati lang nitong kalahati O, mas less pa nga 'Di ba? Ganon tinarantado yung o minanipula yung resulta ng mga nagkakarga ng balitang ito. Lalong-lalo na yung mga congressman nating pulpul. No, habang 35% ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5 ang wala umanong sapat na kaalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin... Again, don't know enough. Ang pumayag lang doon sa 47%. Mantakin mo. Ganito na lang para mas madali nating maintindihan. Okay? Gawin na nating kalahati. Partida, kalahati. Pero ang totoo, 47%. Doon sa kalahating nakakaalam tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte, ito ang resulta. 41% lang ang umagree. The rest, walang alam, ayaw, at undecided. So, ilan lang ang talaga nag-agree? 41%. Less than the 50% of the 50% na tinanong. Nagigets ninyo? So, 100%, kinalhati na natin kinalhati na natin. Kahit ang sinabi lang doon ay 47% ang nakakaalam. Kinalhati na natin. Doon sa nakakaalam na kalhati, 41% lang ang nagsabing gusto namin ma-impeach. So, technically, wala pa sa kalahati, noong kalahati, ang gusto na impeachment. Nakita ninyo? Pero ang pinalalabas ng ilang mga report, lalo na yung mga bayarang puta na media, gago! Oo, mga puta-puta talaga yung mga media na yan kasi mga bayaran yan, mga prostitute. Gago! Kalhati daw ang may gusto na impeachment. O di kaya majority daw. Ano sabi nung congressman? Oo, majority yan, kaya walang kwenta yung INC rally. Ano pa sinabi?
Sinabi pa nung isang dating senador, di ko na lang papangalanan. Pangalanan na lang natin, itago na lang natin sa pangalang Senador Saba. Oh, Senador Saba, sabi niya, that's not the, it's a majority. Gano'n-gano'n yung bibig, halatang nakasubo na Saba. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Basta sabi niya, it's not the majority, it's still the voice of the people, it's minority. Oh. Pero ang totoo, kalahati lang nung nakakaalam ang nagsabi na gusto nila. So, imaginein mo, halimbawa na lang, padadaliin na lang natin, ira-round up na lang natin. Di ba? Ira-round up na lang natin. Para madali. Sa 2,000 na tinanong, okay? Kalahati niyan, nagsasabing wala kaming alam dyan. So, ibig sabihin nun, 1,000 na lang ang may alam. Dun sa 1,000 na may alam, ang nagsabi lang na pabor sila is 41%. Ilan ng 41% ng 1,000? 410. Parang ganun. Correct me if I'm wrong. So, yung 410 lang ang nagsabi at umagree na gusto nila i-impeach si BP Sara Duterte. So, yung 410%, tama ba? Kasi 50%, 500. Tama. So, 410%. Sa total of 2,000%, 2,000 people, 410 na nagsabing gusto nila. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? 75% walang pakialam. Walang pakialam o ayaw nila. Tama ang 2,160 respondents yung kabuuan. Ito, yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginoong Tiglao, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Naku, 19% lang pala. 19% lang pala ang gusto ma-impeach si BP Sara sa pangkalahatan. Tama nga naman. Pangkalahatang 2,000, mula doon sa 2,000, ang galing ng computation mo, Sir Bobby Tiglao, palakpakan. Nakuha ninyo doon sa lahat ng sinerbe, doon sa may alam at hindi alam, 19% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Grabe, no? Hindi yan ang pinalabas ng media at saka ng mga tangang congressman at saka yung mga tangang dating senador. Humigit kumulang 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nako! Yan. Alinaw nun, alinaw nun, mga kababayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara. Yan kasi ang interpretasyon ng mga tanga. Oh, 40%, 41%, meaning 4 sa 10 nagsasabing gusto impeach si BP Sara Duterte. Tanga. Gago! Bumalik muna kayo sa siguro grade 5 o grade 6 para maintindihan ninyo ang survey method. Kung buhay po ang nanay ko, sigurado na pagalitan kayo. Hindi, alam mo yung nanay ko kasi napakagaling na mathematician yan sa JRU. Naging dean pa yan dyan sa JRU. Ganyang kagaling na mathematician niya, PhD yan. Lahat na lang ng HD meron yan. Napagalitan kayo kasi tama nga naman sa 2,000 na dun sa totality ng tinanong 19% lang ang nagsabing gusto namin i-impeach si BP Sara Duterte. Alin dun ang 4 sa 10? Di ba? Naintindihan nyo mga kababayan. Kung hindi nyo naintindihan, panoorin nyo ng paulit-ulit to. Kung naintindihan nyo naman, ishare nyo na. Kasi marami talaga ang nape-fake news na mga tangang media. Mga pokpok na media, mga prostitute na media, at ng mga bayarang congressman
at mga bayarang politiko. Naku po, tuloy. Bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Naku po, halos lahat daw ng media nag-ulat. So karamihan pala pukpok na media. Sakit sa nasa banks. Balita talaga yan, ano? O nung mga... Naglulundag nga sila dyan. Ayun na nga, oo. Kasi inislant yung report. Oho. Grabe, ang talino tong dalawan to. Palakpakan natin tong dalawan to. Hanga ako sa dalawan to. Kailan kaya ako mag-guess dyan?